Ngayon nga mga kabukid, tayo ay gagawa ng dark chocolate mula sa buto ng kakao. Okay. Kinuha ko ang buto na to doon sa gilid ng aming bahay. So isinangag ko na siya. Ayan, ganyan. Pagka pwede na, ayan, ganyan. Yung iba, iniisa-isa yung buto para alisan ng balat. Pero ako, dahil ako ay tamad, so, pukpukin lang natin. Yan, pukpuk-pukpuk lang para maalis ang mga balat. Yan. Unti-unti lang. Yan, isa-isa, pukpuk-pukpuk. Yung mga masisipag, talagang iniisa-isa nila yan, binabalatan. Tsaka dahil mainit pa, yan, ganyan, pukpuk-pukin lang natin hanggang sa maalis ang lahat ng balat. Madali naman siyang alisin kasi malambot na. Pagkatapos, pag naalis na lahat ng balat, atin na siyang tahipan. Okay, tinatahipan, ating tatahipan. Tatahipan natin siya hanggang sa maalis ang mga balat. Noong kami mga bata pa, yung lola ko napakagaling gumawa ng ganito. Talagang siya ay masipag. Tapos ginigiling lang niya sa ibabaw ng baol gamit ang bote, yung boteng makinis. Tapos napakapino. Masarap siyang gumawa ng tsokolate panlagay sa moron o kaya ay pang mainit lang na tsokolate tuwing umaga kasama ng kanin. So aming binabahugan pag siya ay gumagawa. Dito sa aming gilid ay maraming buto ng kakao. Minsan nga ay nasasayang lang kasi lalo na kapag ang panahon ng tagbunga ay hindi naman tag-araw, mahirap magpatuyo. So nasasayang lang. So ito ay aking nilagay sa rep yung buto para hindi masira kasi wala namang araw. Ngayon ay aking isinangag. Ito na nga, aking nang tinatahipan. At pagka ganyan na, so wala nang balat, pwede niyang gilingin. So ilagay natin sa isang lagayan. At gamit ang aking magic na gilingan. Okay. So atin po siyang gigilingin. Gamit ang yan, pwede po yan sa blender. Oops, baliktad pa. Hanggang sa mapino. Gigilingin lang natin siya. Basta lang natin, yan. Tapos, paikutin natin mga ilang pasada hanggang sa makita natin na pwede na. Pagka nakita natin na medyo may buo-buo pa, ulitin natin, no? Ayan, ating alugin kasi para maikot, mapino ng husto. So, alam ba ninyo kung ano ang benefits ng pag-inom daw ng chocolate? Yan daw ay nakapagpapaganda ng kutis, lalo na yan ay purong kakao, o purong buto siya ng kakao. Yan, gamot din daw po yan sa nakapagpapababa rin ng blood sugar. Kaya sa may mga kakao dyan, huwag niyong aksayahin yung buto. Inyong ibilad. O kaya kapag hindi nabibilad, ipasok ninyo sa rep para matutuyo siya sa rep. Basta naka-open lamang siya sa Huwag niyo siyang babalutin. Ilagay niyo lang sa isang lagayan. Tapos ipasok niyo sa sa rep. Hindi sa freezer, dun lang sa matutuyo siya. So pag tuyo na, pwede na natin siyang isangag at pwede na siyang gilingin o katulad nito. Ilang piraso lang yan, parang 4 na piraso lang na kakao yan, 4 na bunga lang ng kakao. Nang hinayang lamang ako sa buto kasi nga malalaki siya. So ang ginawa ko ay aking inalis sa sa balat at saka kong inilagay sa rep. Ayan. O, diba?
So, tingnan natin kung talagang pino na. So, nasa sa inyo yan. Pag hindi pa pinong-pino, pwede natin siyang ulitin. Pero ito mukhang pino na naman. Pwede na nating alisin. Tapos, ilalagay natin siya sa hulmahan hanggang sa siya ay tumigas. So, pagka ganyan bagong giling, yan ay malambot pa, yan ay nagmamanti-mantika pa. Pero pag yan ay nailagay natin sa hulmahan, o pwede nating ibalik sa rep para tumigas. Yan, marami po tayong pwedeng paggamitan yan. Pwedeng hot chocolate tuwing umaga, partner sa pandesal, o kaya ay pang-champurado. The best po yan pang-champurado, napakasarap. Okay. So, dati-rate, yung lola ko ang tagagawa namin nito. Tapos ang nanay ko. So ngayon ay may edad na ang nanay ko. Ako naman, kaya wag niyo akong ibabash, hindi pa ako expert sa paggawa nito. Ito ay first trial. Pero pagka yung ipagigiling, yung dadalhin mo siya sa gilingan, walang problema. Kaya lang, tinatamad ako magdala sa pagilingan kasi nga ako, konti lang naman ito. Siguro na ito ay mga 1/4 kilo lamang. So, ako na ang gumawa. Ayan, tingnan natin. Yan, ganyan ang itsura kapag nagiling na. O, tapos, ilalagay natin sa hulmahan. O, ayan. Ayan na. Ready na ang aking dark chocolate na gawa sa buto ng kakao.